So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron nga po ditong statement yung Malacanang through Yusek Claire Castro. So, tingnan natin to, no? Ito po ay galing sa ABS-CBN. Yan. So, basahin natin, ha? Sabi dito, kung sino ang dapat managot, dapat na managot. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ituturing ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang bagong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte katulad ng paghawak sa mga investigasyon sa flood control scandal. So, ano, diba? Wow! Wow! What a turn of events, diba? Parang ganun eh. Kasi ito seriously mga ka-Streetwise, no? Noong 2025 po kasi, nung na-file nga po yung impeachment complaint kay Sara, parang sabi nga po ni PBBM noon, trabaho ng congressman yan. Trabaho ng Senate yan. Nalala nyo yun, di ba? Ayun ang sabi po ni PBBM, no? Nung nagpupursid nga po yung impeachment, sabi ni PBBM noon, trabaho nila yan, bahala sila dyan. Pero ngayon, iba na po yung sinabi ni PBBM ngayon. Kung sino may kasalanan, dapat managot. So actually, parang para sa akin, parang mas maganda pag-usapan, ano ba yung naging dahilan ni PBBM kung bakit siya bumaliktad ng kanyang statement? Wala, para sa akin, ganun ha. Parang gusto ko malaman eh, na teka lang, bakit last year iba yung sinabi niya? Ba't ngayon ganito na? Di ba? Pero, syempre, importante pa rin mga kababayan, no, na kung meron pa magpa-file ngayon ng impeachment laban kay Sara, mukhang mangingialam na po yung Malacanang. Hindi po katulad po dati. Ewan ko lang, kasi, ano ba? Kasi dati po kasi, no, ang meron po kasing pinagbibintangan na naglalakad lang po ng impeachment si Martin Romualdez lang last year. Kaya medyo may politikang halo eh, di ba? Parang ganun eh. Pero ngayon, ang tanong ngayon natin dito, bakit natuloy? Kahit wala na si Martin. Kasi ayan, nasabi ng mga DDS eh, si Martin lang naman may gusto ng impeachment ni Sara. Pero bakit ngayon wala na si Martin Romualdez bilang speaker? Bakit makakaroon pa rin ng impeachment complaint? So palpak nga po yung narrative po na yon. Kasi Martin po lang ang may gusto. Ang may gusto talaga dito, mga congressman din po talaga na kailangan ng accountability. Di ba? Correct naman, tama naman 'yun. So sabi dito, no, yan na, nabasa ko na pala yan. So sabi dito, kung ano man yung pag-handle ni PBBM sa flood control, ganun din daw po yung gagawin niya sa impeachment complaint. O, di ba? So ngayon, isa nga po sa pinag-uusapan dito, no, yung posible nga pong pagpasok nga po sa bagong ebidensya laban nga po kay Sara. Ito nga po yung kay Ramil Madriaga. So ngayon, ito para sa akin, napaka-fair nito. Sabi nga dito ni Ridon, to house to vet Madriaga claims versus BP Sara, says Ridon. So, ibig sabihin nun mga kababayan, no, meron na po ngayon na hakbang para nga po i-vetting yung mga sinabi nga po ni Ridon doon nga po sa kanyang affidavit. Diba? So ibig sabihin nito, sabi ng mga congressman, bago namin ipasok yung statement ni Madriaga, kailangan mo namin i-check kung tama ba ito, kung totoo ba ito. Fair enough para sa akin. Hindi po ito katulad nung kay Gutesa, na kung ano yung sinabi ni Gutesa, paniniwala ng mga DDS. Ganyan po kabobo itong mga hayop na DDS po na to. No? Naniwala sila kagad kay Gutesa nang walang betting. At least ito mga kababayan, dito nga po kay Madriaga, hindi po kagad natin paniniwalaan ito. Kailangan muna natin itong scrutinize. Di ba? Pero by the way, ang pagkakaiba po ng kay Gutesa at kay Madriaga, si Madriaga po may mga pictures. Di ba may mga evidence na po siya, may mga pictures. Di ba may mga pinakitang documents, online na po yan ha, may mga screenshot, no? Mas malupit mga kababayan, pag ito mga pong mga ebidensya po na to, ay nakuha nga po ng ombudsman or ng Congress. Kasi pwedeng isabpi na po yan ng Congress na hawak nga po ng RTC yung mga cellphone ni Madriaga. Kasi yung, di ba, yung mga ebidensya nga po ni Madriaga, nandun po sa RTC, nasa korte. Ngayon, pwede po itong isabpina ng Congress para nga po magkaroon ng betting. So sana matuloy po ito. Sana matuloy. Oo. So sabi dito,
No, in a statement, Ridon said Madriaga's sworn accusations cannot be ignored. If raised in an impeachment complaint with potential constitutional consequences, but they must be formally examined through House inquiry. O, di ba? Sobrang fair nito. O, tama naman talaga. Tama ito. Huwag kagad natin paniwalaan si Madriaga nang hindi po ito na-examine. Tama naman. If they want it as one of the grounds, Congress will ultimately require corroborative evidence, he said. He then added that it is also early to, so okay na yan, so early. We have to look at the entirety of the evidence at this point. We are not saying it's untrue, but many House members would want to see more details. Tama, di ba? Tama. O, may resibo si Madriaga, si Gutesa, fabricated. Actually, si Gutesa, wala nga pinakita kahit ano eh. Ito lang kakatanong ebidensya, no? Ang fabricated nga po, yung istorya ni Gutesa. Pero wala naman siya napakitang ebidensya na nagpapatibay sa kanyang mga aligasyon. O, di ba? O, sabi pa dito. O. He then said Madriaga allegations could potentially serve as additional ground for impeachment, but Congress would require corroborative proof linking Madriaga to Duterte. O, di ba? So, when the accusations first surfaced, the Vice President denied any relationship with her former aide. So, dininay nga raw ito ni Sara. So, by the way, napaka-interesting nito. At syempre, mga kababayan, andito na po yung statement nga po ni Yusek Claire Castro. So, ito, panoorin natin to ha. The statement ni Yusek. Yusek. Amen? Nung nakaraang araw po ay natanong ko na po mismo ang Pangulo patungkol dyan. Kasi, ang sabi po niya, at mukhang kauna-unahan ko itong masasabi sa inyo, naunahan niyo pa po ang presenting ko. Okay. Ang sabi po ng Pangulo, tinanong ko po siya, Sir, Mr. President, tinatanong po tayo kung ano po yung reaction natin doon sa sinasabing impeachment complaint na isasampa di umano yata ng Makabayan Block. February, oo. Apo. Ang tugon po ng Pangulo, So, Makabayan Black pala mag-file ng case, no? So, actually, ang alam ko, hindi lang Makabayan Black, pati itong mga Akbayan, tsaka yung Civil Group Society, pati itong Magdalo, sila Alejano. So, ngayon, parang meron na tayong dalawa na confirm na mag-file nga po ng impeachment. So, sana this time, no, huwag na po sila magkamali, baka mamaya, harangin na naman to ni Leonid. Diba? sa atin ay ititreat niya po ang kasong ito o complaint na to parang pag-treat po niya sa flood control project. Meaning, Ulitin natin yun ha, kasi pinutol ko eh. Sige, ulitin natin. oo. Apo, ang tugon po ng Pangulo sa atin ay ititreat niya po ang kasong ito o complaint na to parang pag-treat po niya sa flood control project. Meaning, Managot ang dapat na managot. Pero yung pong word na yon na ititreat niya po, ang impeachment complaint na po, ito, comparable sa flood control projects ng mga maanomalya. So, ganun po ang mangyayari. nung nag-umpisa yung mga initiatives Yan na, so alam naman po natin mga kababayan, no, na mukhang meron din pong ugong-ugong na balita na itong sila Joel Villanueva, Jingo Estrada, tsaka si Bong Revilla, posibleng makulong na po talaga. Kasi tinan ninyo ha. Kasi nga pong problema po kasi dito, dumaan po sa proseso, no? Actually, kung hindi po nag-file ng MR, itong sila Bong Revilla, baka nga nakulong na yan nung December eh. Kasi tinan ninyo yung timeline, no? Nung na-file po yung kaso kay Bong Revilla, kay Jingo, tsaka kay Joel Villanueva, first week po ng December. Mga December 10 po yun. So sabi kailangan nyo sumagot ng 5 days. So para nga pa magkaroon ng resolution sa katapusan ng December. So syempre dahil sa proseso po ito, ang ginawa nga po ng abogado ng mga senador po na yan, nag-file ng MR. Eh alam niyo naman pag MR, 2 linggo yan. 2 linggo, hindi po kasama yung holiday. Eh tagdag po tayo ng holiday dito December. O di ba? So, kailan sila nakapag-file nga po ng affidavit nila, ng counter affidavit? Nung isang araw lang.
Nung isang araw lang. January 8 po ata, parang gano'n, January 8. So nagabit po yung yung proseso para po ma-delayed. Ngayon, ang mangyayari ngayon dito, so kakapasa lang po nila ng counter affidavit nung isang araw, doon pa lang po magkakaroon ng resolusyon. At malamang kung ito mga po ginagawang urgent, bago nga po matapos ng January, magkakaroon na po ito ng resolusyon kung meron bang probable cause, itong mga senador po na to. So pag nagkaroon ng probable cause, kulong. Di ba? Kulong, di ba? Oh. So continue natin, sige, sabihin natin to, continue natin itong statement ni Yusek Clear. Sige. Ngayon to impeach her. Consistent si President Marcos sinasabi niya lagi, I don't see the point bakit siya i-impeach? Parang nag-iba yata ngayon yung sinasabi ninyo na ngayon gusto na ng accountability kung sakasakali. Consistent po ang Pangulo sa lahat ng issues. Kung may dapat managot, sinimulan po ito, doon sa mahiya naman kayo. Kung may sangkot, dapat managot. So, hindi naman po pwede siguro maging excuse or ma-exempt ang isang vice presidente kung mayroon dapat sagutin at kung dapat na may panagutan. Yun lamang po ang nasa Pangulo ngayon. Kung mayroon dapat panagutan, managot. Pero hindi naman po ibig sabihin na siya nagbibintang na po kung kahit kanino. Ebidensya pa rin po ang nais ng Pangulo. Yan Pero mga kababayan, tandaan natin. Kung pinag-uusapan po natin ebidensya, malakas po talaga yung ebidensya laban kay Sara. Tingnan ninyo matagal na po itong issue sa kanya. Pero ni minsan wala pong sinagot si Sara. Kasi nga po, mahirap talaga sagutin yun. Doon pa lang sa doon pa lang sa pagkuha ng confidential funds Bakit yung nag-propose ng confidential funds, sila Chika at saka yung isa, yung ni Sara, yung security niya, Nolasco. In the first place, hindi naman sila yung disbursement officer. Doon pa lang, paano pa sasagutin ni Sara yun? Yun pa lang Dapat po, yung kukuha po ng pera ng confidential fund, dapat po, yung gagawa ng mga documentation nito, disbursement officer ni Sara. Pero nangyari po dito, ang gumawa po ng disbursement, sinulas ko tsaka sila Chika. Doon pa lang, may mali na At syempre, paggastos po nito. Di ba? Yung paggastos. Paano mo nagastos yan? Puta, 1 million dun sa safe house ng witness. Tama ba? 1 million nga, 1 million. 1 million sa loob ng 1 linggo. Bayad sa safe house. Paano pa kaya yung 15 million? Dito nga po sa youth seminar. Dun pa lang, hirap ng sagutin ni Sara yan. Ay, hello po, watching from California. Hello po daw kay Esther 1. Thank you po, di ba? Next. So, syempre, mga kababayan, hindi pa rin po talaga nawawala po itong intriga nga po dito sa impeachment. Parang ginawa ni Amy ngayon. Tinan mo, style ni Amy ngayon. Basahin natin to, Sabi dito, Soto slams Amy for linking 2026 budget to Sara Duterte impeachment. Ayan, Meron na naman pong kasinungalingan na pinagkalat itong si Babalina. Sabi dito, Senate President Vicente Soto III on Friday described as unfair and baseless. Lahat naman po na sinasabi ni Amy Marcos sa pangbibintang, puro baseless po yan. The allegation of Senator Mahabang Baba Amy Marcos that alleged maneuverings of the 2026 budget could be used to propel another impeachment bid against Vice President Sara Duterte. Di ba? Another bintang na naman po ito, na yung 2026 budget daw po, ni Obra, para pambayad din naman sa mga congressman, para nga po dito sa impeachment ni Sara. Ano naman Senator Amy Marcos has alleged the 2026 General Appropriations Act or GAA
which recently signed by her brother, PBBM, was not developmental budget for a political budget. Sabi niya dito, ito malupit ha, sabi nga po ni Babalina, the 2026 budget was chopped into pieces to initiate fresh impeachment plans against Duterte. Di ba? Bintang na naman po ito na walang ebidensya. Oh. Grabe, no? Grabing katarantaduan tong ginawa nga po na to. So, ngayon mga kababayan, tingnan nyo to, no? Ngayon, nagbigay ng bagong guidance na yung Supreme Court na dapat ganyan yung gagawin ninyo. Bagong guidelines yun, ha? Nataka nga ako, bakit susundin yun, no? Kasi, bagong guidelines nga, Unfair yun. Pero ngayon, kung susundin po ito ng House, so sana nga po maging maingit nga po sila, baka na naman, mahanapan na naman sila ng butas ni Leonen. No, baka si Leonen na naman dito yung makahanap ng butas na hindi na naman matuloy to impeachment complaint laban kay Sara. O, di ba? So, yun mga kababayan, so kayo po, ano naman sabi nyo nga po dito, sa statement nga po ni PBBM, na kailangan na panagutin si Sara. Indirectly po ito kay Sara, pero tumatama po ito kay Sara. Nakuha nyo yung point, di ba? Statement na hindi naman direkta kay Sara, pero tinamaan si Sara. Yun, ganun. So yan, nasa pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, so pa-like, pa-subscribe. At kung hindi naman kanabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. No? So thank you mga kababayan. No? So kita na lang. Hindi pa pala tapos. So next topic tayo.